Kabanata 1431. Natahimik si Chenmo matapos marinig ang mga salita ni Sumuyo dahil hindi niya akalain na banta siya ni Sumuyo sa ganoong bagay. Sumuyo, hindi ba kawili-wili para sa iyo na gawin ito? Sumimangot si Chenmo at sinabi kay Sumuyo. Bakit hindi na ito kawili-wili? Tumugon si Sumuyo na may maliit na bibig at pagkatapos ay sinabing may ngiti. Sa tingin ko ito ay medyo kawili-wili, hindi mo ako pinagtatawanan ngayon. Tumawa ka lang, pagbalik ko mamayang gabi papanoorin kitang linisin ka ng pinsan ko. Panipi. May bakas ng kawalan ng magawa sa mga mata ni Chenmo, ngayon lang siya hindi ko naalala na may hawak pa pala ako sa mga kamay ni Sumuyo. Humihingi ng tawad o makipaglaro sa akin. Maaari kang pumili para sa iyong sarili. Sabi ni Sumuyo kay Chenmo ng buong pagmamalaki. Saglit na nag-alinlangan si Chenmo pagkatapos ay mahinang sinabi. Kung talagang balak mo akong tulungan ka, magagawa mo, ngunit mayroon akong kahilingan. Ano ang kahilingan? Tumingin si Sumuyo kay Chenmo at nagtanong. Napakasimple nito, basta't huwag mong istorbohin ang mga bagay sa pagitan namin ni Mobay. Mabilis na sabi ni Chenmo. How can you think so beautiful? I will not agree to your request, anyway, you will either apologize to me or play with me, or I will tell me all the things you did cause I want to see how you plan to explain sa pinsan ko. Sabi ni Sumuyo sa napaka-provocative na tono, niyakap ang kanyang mga balikat. At labis na ikinalulungkot ni Chenmo sa oras na ito, dahil kung alam niya na ito ang kaso, hindi niya sasaktan si Sumuyo. Sister Ching Ching, dinala mo ako dito ngayon. Wala kang pakialam sa bagay na ito. Sa oras na ito, walang ibang pagpipilian si Chenmo kundi humingi ng tulong kay Tang Ching Ching. At si Tang Ching Ching ay nagpakita rin ng walang magawang ekspresyon at mahinang sinabi. Ito ay sa pagitan mo at ni Xiaoyu at mukhang wala itong kinalaman sa akin, tama ba? Ikaw. Ngayon lang napagtanto ni Chenmo na halatang niloloko siya ng dalawang babaeng ito. Ang mukha ni Sumuyo ay tila lalong nagmamalaki matapos makita si Tang Ching Ching na tinutulungan siyang magsalita. Chenmo, ang batang iyon ay tinakot mo ngayon at ngayon si Xiaoyu ay hindi makakahanap ng masangkop na kandidato sa grupo, kung hindi, dapat mo siyang tulungan. Nagkusa si Tang Ching Ching na sabihin kay Chenmo. Sinulyapan ni Chenmo si Sumuyo nang walang magawa. At pagkatapos ay mahinang sinabi, kung gusto mong makipagtulungan ako sa iyo, ayos lang, ngunit kailangang magbago ang iyong paraan ng pagtugtog ng violin. Pagbabago. Hindi napigilan ni Sumuyo na matigilan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Chenmo, paano ako magbabago? Kalimutan mo na yung sinabi mo kanina sa lahat ng mga kasanayang natutunan mo. Hindi mo na kailangan pang sundin ang ritmo sa marka, maaari mong hatulan ang pagbabago ng tunog ayon sa pagbabago ng iyong kalooban, upang mas madaling maramdaman ng mga tao ang gusto mong ipahayag. Mga emosyon. Sabi ni Chenmo kay Sumuyo sa seryosong tono. Tumingin si Sumuyo kay Chenmo na may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata, kung tutuusin, ibang-ibang sinabi ni Chenmo sa natutunan niya noon. Kung hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin, maaari mo itong subukan ngayon kung sa tingin mo ay gumagana ng maayos ang sinabi ko. Gawin mo ang sinabi ko, kung sa tingin mo ay walang silbi ang sinasabi ko, ipagpatuloy mo lang ang iyong pamamaraan. Dagdag ni Chenmo. Bagamat hindi kumbinsido si Sumuyo sa kanyang puso, nagtataka pa rin siya kung talagang epektibo ang pamamaraang sinabi ni Chenmo. Kaya kinuha ni Sumuyo ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog. Sa simula, si Sumuyo ay halatang medyo hindi komportable sa pamamaraan ni Chenmo. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng pag-abandon niya sa lahat ng mga kasanayan na natutunan niya noon. Ngunit habang unti-unting nakikibagay si Sumuyo, nalaman niyang talagang kapaki-pakinabang ang pamamaraan ni Chenmo. Kahit na mali ang pagbigkas ni Sumuyo sa tunog sa ilang lugar, napakaganda ng epekto. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Sumuyo sa kanyang mga galaw. Anong pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Chenmo kay Sumuyo. Sister Ching Ching, ano sa palagay mo? Hindi pinansin ni Sumuyo si Chenmo at tinanong si Tang Ching Ching.
Sa tingin ko ang epekto ay mas mahusay kaysa sa iyo dati, ngunit maaaring kailangan mo ng kaunting oras upang masanay sa pamamaraang ito. Nakangiting sabi ni Tang Chingching. Lumingon si Sumuyo at sinulyapan si Chenmo. Bagamat hindi siya kumbinsido, ang mungkahi na ginawa ni Chenmo ay lubhang kapaki-pakinabang anuman ang mangyari, kaya natural na hindi na nagpatuloy si Sumuyo na magsalita pa. Xiaoyu, pinaplano mo bang makipagtulungan sa Young Master Chen na ito? Si Teacher Chin ang nagkusa na tanungin si Sumuyo. Oo, si Zhao Yan ay natakot sa kanya at wala akong ibang pagpipilian ngayon. Matigas na sabi ni Sumuyo. Bueno, dahil nakahanap ka na ng angkop na kandidato, hindi ko na kailangan pang tulungan kang maghanap ng ibang kandidato. Masayang ngumiti si Teacher Chin at nagpatuloy. Xiaoyu, ang ensemble mo ni Chen Gongzi ay isang programa ng aming Medical University Chapter, napakahalaga ng programang ito, kaya dapat gumanap kayong dalawa ng maayos. Lalabas na mag-isa ang kabanata. Gulat na sabi ni Chenmo. Oo. Pagtapos ninyong dalawa tumugtog. Magsasalita sa entablado ang principal ng ating Nanyang Medical University. Tapos magpe-perform ang ibang estudyante. Kaya napaka-importante ng programa ninyo. Napakahalaga sa iyo ng punong guro. Ibinibigay ko rin ang malaking kahalagahan sa programang ito at ilang beses na akong tinanong. Bahagyang tumango si Teacher Chin. At nilainggan ni Chenmo ang kanyang ulo upang tingnan si Sumuyo at nakangiting sinabi. Kung gayon tila kailangan mong magsanay ng husto sa mga araw na ito. Ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Sumigaw si Sumuyo bilang hindi pagsang-ayon. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin sa sarili mong puso. Anyway, wala naman akong pressure. Sa bagay, hindi naman ako estudyante ng Nanyang Medical University mo. At iba ka. Nakangiting sabi ni Chenmo. Ikaw. Tumingin si Sumuyo kay Chenmo na may galit na ekspresyon sa mukha. Sige, gabi na, mauna na ako, pwede ka nang magstay dito at mag-practice ng mabuti. Nakangiting sabi ni Chenmo kay Sumuyo. Paano ako magsasanay kapag wala ka? Malakas na sigaw ni Sumuyo. Wala pa bang kapatid na Chingching dito para samahan ka? Ang kulang sa iyo ngayon ay hindi ang kooperasyon ko, kundi ang sarili mong mga problema, kaya kahit manatili ako rito, walang magawa, mabuti pang magsanay ka muna ng violin. Malumanay na sagot ni Chenmo pagkatapos ay tumalikod at umalis. Kabanata 1432. Direktang sumakay ng taxi si Chenmo at bumalik sa tahanan ni Sumubay pagkalabas ng music room ng Nanyang Medical University. Sa totoo lang, sinadyang iniwan ni Chenmo sina Sumuyo at Tang Chingching doon. Pagkatapos ng lahat, si Sumuyo ang pinakamalaking hadlang na itinulak ni Chenmo kay Sumubay, ngayong si Sumuyo ay nagsasanay ng piano sa paaralan. Walang makakaimpluwensya dito. Si Chenmo at Sumubay ay nabuhay sa mundo ng dalawang tao. Nang makauwi si Chenmo, nalaman niyang hindi pa bumabalik si Sumubay, nakaupo lang siya sa sofa at nanonood ng TV at hintayin si Sumubay na bumalik. Pasado alas 5 na ng gabi. Sa wakas ay bumalik na si Sumubay. Nagmadali si Chenmo upang salubungin si Sumubay pagkatapos makita si Sumubay, at pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, Mubay, bumalik ka na ba? Paano ka nakikipag-usap sa mga namumuhunan ngayon? Hindi masyadong maganda ang epekto ng usapan. Sinipa ni Sumubay ang kanyang mataas na takong at sinabing may dismayadong ekspresyon. Ang mga mamumuhunan ay masyadong walang alam, hindi ba? Naglakad si Chenmo sa tabi ni Sumubay at mahinang sinabi. Kung tutuusin, hindi naman sa walang vision itong mga investors. Ang pangunahing dahilan ay ang ating mga cosmetics ay walang masyadong international competitiveness. Pagkatapos ng lahat, ang parehong mga high-end cosmetics at mid-end na mga cosmetics market ay puspos na, kaya kami ang mga produkto ng kumpanya ay walang anumang competitiveness. Umupo si Sumubay sa sofa at sinabi sa pagod na boses. Medyo nalungkot si Chenmo nang makita niya si Sumubay na ganito. At nagkusa na tulungan si Sumubay na himas-himas ang kanyang mga balikat, at mahinang sinabi, kung gusto mong sabihin ko na hindi mo kailangang mapagod, gagawin ko. Tawagan si Li Juncheng ngayon. Hindi pa ba nalulutas ang mga problema mo?
Hindi mo pa ako asawa, at gaya ng sinabi ko, hindi ko kailangan ng tulong mo, may gusto akong gawin sa sarili ko. Galit na sabi ni Sumubay. Okay, dahil may gusto kang gawin, hindi kita tutulungan. Walang magawang tumango si Chen Mo pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit sa palagay ko, ang iyong kumpanya ng kosmetiko ay dapat tumuon sa aming mga high-end na kosmetiko mula sa Huaxia. Kung hindi, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, magiging mahirap para sa mga produkto ng iyong kumpanya na buksan ang merkado. Ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Hindi mapigilan ni Sumubay na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Chen Mo. At pinigilan ni Chen Mo ang paggalaw ng kanyang mga kamay at direktang ipinatong ang kanyang ulo sa hita ni Sumubay. Nagulat si Sumubay sa ginawa ni Chen Mo at mabilis na itinulak ang ulo ni Chen Mo palayo. Kung gusto mong makinig sa payo ko, hayaan mo akong humiga sa iyong kondonggan. Nakangiting sabi ni Chen Mo kay Sumubay. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ng sumilay sa magagandang mata ni Sumubay, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, pagkatapos ay humiga ka. Matapos makita ni Chen Mo ang pangako ni Sumubay, dali-dali niyang inilayo ang kanyang ulo. Inilagay niya ito sa magagandang binti ni Sumubay at naamoy ang mahinang halimuyak ng katawan ni Sumubay. Anong sinabi mo? Nag-aalalang tanong ni Sumubay kay Chen Mo. Actually, napakasimple lang ng gusto kong sabihin. Ngayon ang cosmetics market ay puspos. Ito man ay high-end cosmetics o mid-end cosmetics. Napakahirap para sa mga produkto ng iyong kumpanya na maging kakaiba, ngunit mayroong isang uri ng kosmetiko na walang gumagawa. At iyon ang aming pinaka-tradisyonal na kosmetiko sa China. Kuminto sandali si Chen Mo at pagkatapos ay nagpatuloy. Kaya sa tingin ko ang iyong kumpanya ay maaaring umunlad at bumuo sa direksyong ito. Isang pinaka-authentic na Huaxia Cosmetics. Ang mga hilaw na materyales na ginamit ay ang aming mga bagay na Huaxia. Kaya marahil ay maaaring magbukas ng isang bagong merkado, kaya hindi mo na kailangang makipagkompetensya sa mga tradisyonal na malalaking tatak na iyon. Mukhang may sense talaga ang sinabi mo. Bakit hindi ko naisip ang mga bagay na ito noon pa? Mabilis na sabi ni Sumubay. Siyempre may sense. Ang ating kultura ng Huaxia ay napakalawak at malalim pa rin. Kahit na tingnan natin ang lahat ng mga kosmetiko sa mundo. Karaniwang maraming malalaking dayuhang tatak. Ngunit kakaunti lang ang mga tatak ng kosmetiko sa China, at kung meron man, may mga nagtitinda ng karne ng aso sa nakalipas na ilang taon. Karamihan sa mga tao ay mahilig sa dayuhan, na naging dahilan upang isipin nila na ang mga imported na bagay ay mabuti, ngunit ngayon ay iba na. Tapos na. Marahang hinaplos ni Chen Mo ang magagandang binti ni Sumubay habang nagsasalita ito, at sa pagkakataong ito ay itinoon ni Sumubay ang lahat ng kanyang atensyon sa sinabi ni Chen Mo. Ngayon kaming mga Chinese ay nagsimulang mapansin na ang mga bagay na iniwan ng mas lumang henerasyon ay ang pinakamahusay. Kaya kahit na ang market share ng tradisyonal na Chinese medicine ay hindi kasing ganda ng Western medicine, marami pa rin ang mga tao na gusto ng tradisyonal na Chinese medicine. Dahil sa tingin ko ang Chinese medicine ay hindi gaanong nakakasama sa katawan ng mga tao. Sinabi ito ni Chen Mo dahil isa na siyang martial artist, kaya alam na niya ang kapangyarihan ng kulturang Chino. Tama ka. Kapag nawala ang alaala ko, wala silang magawa kahit sa pinakamagandang ospital sa Amerika. At sinabi pa nila na hinding-hindi ko na maibabalik ang alaala ko sa buhay ko. Pero bigyan mo lang ako ng tableta, at ang aking alaala ay naibalik. Habang iniisip ko ito ngayon, mas kamangha-mangha ito. Tuwang-tuwang sabi ni Sumubay kay Chen Mo. Hindi ito ang pinakakahanga-hangang bagay. Minsan kong narinig mula sa aking mga kaibigan na ang ilang mga tao ay maaaring gumawa ng isang produktong kosmetiko na hindi lamang nakakapinsala sa balat ng tao, ngunit maaari ring mag-alis ng balat sa pinakamaraming lawak na posible. Ang pagpapabuti ng balat ng isang tao ay maaaring gawin sa pinakanatural na paraan kung iisipin. Kung may ganyang cosmetic product, siguradong patok na patok ito sa market. Hangga't monopolyo ng iyong kumpanya ang teknolohiyang ito. Sa hinaharap napakasimpleng maging isang international na first line na tatak, at maaari mo ring i-promote ang ating kulturang Chino. Mahinang sabi ni Chen Mo habang hinahaplos ang magagandang binti ni Sumubay.
Kailangan kong sabihin na talagang maganda ang pakiramdam ng mga binti ni Sumubay at ang mga kamay ni Chenmo ay patuloy na umuunat ng hindi sinasadya. Matapos makita ni Sumubay na palaki ng palaki ang mga galaw ni Chenmo, mabilis siyang lumapit para pigilan si Chenmo. Pagkatapos ay sumimangot at sinabing, "Chenmo, alam kong napakaganda ng iyong pamamaraan. Ngunit hindi ito alinsunod sa kasalukuyang sitwasyon ng ang aming kumpanya. Sa sandaling umunlad ito ayon sa iyong direksyon, natural na ito ang pinakamahusay na magtagumpay, ngunit kung mabaigo ito, maaaring mawala ang lahat." "Oo, ano ang kinakatakutan ko?" Tumingin si Chenmo kay Sumubay at ngumiti, pagkatapos ay nagpatuloy. "Magagawa mo ito ayon sa aking mga ideya. At makita ang epekto pagdating ng panahon kung maganda ang epekto. Maaari mong ipagpatuloy ito kung ang epekto ay hindi maganda, dapat mong talikuran ang rutang ito, maaari ba kitang tulungan na makabawi sa pagkawala ng iyong kumpanya?" "Sabi ko hindi ko kailangan ng tulong mo." Binigyan ni Sumubay si Chenmo ng isang direktang sulyap. Kabanata 1433. "You are my fiancé, anong masama kung tulungan kita?" Walang magawang sabi ni Chenmo habang nakapatong siya sa magagandang binti ni Sumubay. "Ayoko lang na tulungan mo ako, may gusto akong gawin sa sarili ko." Mahinang sagot ni Sumubay habang iniisip ang sinabi ni Chenmo kanina lang. "Kung gayon hayaan mong sabihin ko ang mga salitang ito ng walang kabuluhan." Mukhang medyo nadismaya si Chenmo. "Hindi sayang ang mga salita, sa tingin ko ang iyong diskarte ay talagang mahusay. Tatalakayin ko ito sa mga shareholder bukas. By the way, susubukan ko ang pananaw ng mga investors, kung walang problema, maaari kong subukan ito." "Ngayon na." Nakangiting sabi ni Sumubay. "Huwag mag-alala, ang aking pamamaraan ay tiyak na magtatagumpay." Nakangiting sumagot si Chenmo, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Dahil ang iyong usapin ay nalutas na, kung gayon dapat mo ba akong tulungang malutas ang aking problema?" "Problema mo?" Hindi napigilan ni Sumubay na tumahimik pagkatapos marinig ang mga salita ni Chenmo, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo naguguluhan. Ngayon, si Sumubay ay nagkaroon ng isang buong araw na pulong sa kumpanya. Kaya sa oras na ito siya ay nakasuot ng puting uniforme ng OL. Ang kambal na taluktok sa kanyang dibdib ay matayog. At ang kanyang payat at makatarungang mga binti ay abnormal na tuwid. Patuloy niyang hinaharas si Sumubay, kaya sa oras na ito ay medyo hindi na niya matiis. "Yan ang hindi natapos sa ating dalawa kagabi." Pulong ni Chenmo sa tenga ni Sumubay. "Bakit mo iniisip ang mga bagay na ito sa iyong ulo?" Hindi mapigilan ni Sumubay na mamula nang marinig niya ang mga salita ni Chenmo, parang hinog na peach. Lalong hindi napigilan ni Chenmo ang kanyang sarili nang makita niya ang mahiyaing hitsura ni Sumubay. Direktang itinulak niya si Sumubay sa sofa, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa pinoong pulang labi ni Sumubay at hinalikan pababa. Sa simula, maaaring nahirapan si Sumubay, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula siyang makipagtulungan kay Chenmo ng aktibo, naghabulan, naghalikan, at tumugon ang kanilang mga dila. Ang kanang kamay ni Chenmo ay tumakbo patungo sa kamisete ni Sumubay at hinawakan ito. Pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay hinubad ni Chenmo ang jacket at shirt ni Sumubay. Nang maghuhubad na si Chenmo ng kanyang damit, muling tumunog ang doorbell. Si Chenmo, na nakarinig ng doorbell, ay agad na bumagsak. At ang malabong mga mata ni Sumubay ay agad na natahimik, tinulak niya si Chenmo, at habang tinatapos ang kanyang damit, sinabi niya kay Chenmo, "Chenmo, bumalik na si Xiaoyu." "Sumuyo, bakit lagi siyang bumabalik sa ganitong oras?" Sa oras na ito, papatayin na ni Chenmo ang isang tao. "Ano pa ang ginagawa mo? Bilisan mo at buksan mo ang pinto." Walang magawang sumigaw si Sumubay matapos makita si Chenmo na nakaupo ng hindi gumagalaw. At huminga ng malalim si Chenmo, at saka naglakad patungo sa pintuan ng villa. Pagkatapos buksan ang pinto, nalaman ni Chenmo na si Sumuyo ang nakatayo sa labas ng pinto. "Hindi ka nagsasanay ng piano sa paaralan, anong ginagawa mo dito?" Galit na sinigawan ni Chenmo si Sumuyo sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. "Dapat umalis sa trabaho ang pinsan ko, diba?
Nag-aalala ako na baka gumawa ka ng masama sa pinsan ko. At bumalik na rin si Ate Ching Ching, nakakatamad mag-isa sa music room kaya binawi ko yung violin. Magpa-practice ako sa bahay kaya kung may mali ako, pwede mo akong ituro. Inalog ni Sumuyo ang kanyang violin kay Chenmo habang nagsasalita ito. Gabayan mo ang kapatid mo. Hindi napigilan ni Chenmo na magmura sa kanyang puso, ngunit wala siyang sinabi, tanging pinapanood niya si Sumuyo na papasok na may luha sa kanyang mga mata sa vilya. Xiaoyu, bumalik ka na ba? Inayos din ni Sumubay ang kanyang mga damit sa oras na ito at sinigawan si Sumuyo ng nakangiti. Oo, pinsan, sa loob ng 3 araw ay magkakasamang selebrasyon na ng ating Nanyang City University. I want to play an ensemble with Chenmo. Cousin, dapat dumalo ka rin. Umupo si Sumuyo, sabi ni Sumubay na nakangiti sa tabi niya. Chenmo, gusto mong makipaglaro kay Xiaoyu? Tumingon si Sumubay kay Chenmo at nagtatakang nagtanong. Kailangan niyang pilitin akong kumanta kasama niya, kung hindi, hindi ako pupunta sa anumang pinagsamang pagdiriwang sa paaralan. Walang ekspresyong sabi ni Chenmo. Bakit kita pinilit na pumunta kung hindi dahil sa hindi ako makakahanap ng angkop na kandidato, hindi kita pipiliin. Mabilis na sumagot si Sumuyo. At si Sumubay ay ngumiti at mahinang nagsabi. Nakatanggap nga ako ng isang imbitasyon para sa pinagsamang pagdiriwang ng paaralan ngayon. Orihinal na binalak kong tumanggi, ngunit dahil gusto niyong dalawa na maglaro ng magkasama, kung gayon tiyak na pupunta ako. Tingnan mo ang ganda talaga. Masayang sigaw ni Sumuyo. Mag-usap tayong dalawa, punta na ako sa kwarto ko para magpahinga. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chenmo sa tuwing nakikita niya si Sumuyo, kaya diretso siyang bumalik pagkatapos sabihin ito, sariling kwarto. At nakipag-chat si Sumuyo kay Sumubay. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, si Sumuyo ay karaniwang nasa tabi ni Sumubay araw-araw, hindi binibigyan si Chenmo ng anumang pagkakataon. Pinapanood ni Chenmo si Sumubay na nakalawit sa kanyang harapan araw-araw, ngunit wala siyang magawa at ang puso ni Chenmo ay gumuho. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Chenmo na pumunta sa Nanyang City. Ngunit sa huli ay wala siyang ginawa at ang problema ay hindi dahil ayaw ni Sumubay, ngunit ayaw ng pinsan ni Sumubay. Naramdaman ni Chenmo na siya ay sobrang malas. Xiaoyu, baka hindi ako makadalaw sa joint school celebration ngayon. Sabi ni Sumubay kay Sumuyo habang nagme-makeup. Bakit? Si Sumuyo ay naglabas ng puting damit mula sa aparador, tumayo sa harap ng salamin at tiningnang mabuti, na may napakasiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Pupunta ako sa UK ngayon. At interesado ang isang British na mamumuhunan sa tradisyonal na mga pampaganda ng huwaksiya ng aming kumpanya. Sa tingin ko ito ay isang napakataas na pagkakataon. Kaya hindi ko ito maaaring palampasin. Mahinang paliwanag ni Sumubay. Mubay, aalis ka na. Matapos marinig ito, pumasok si Chenmo sa silid at tuwang-tuwa na nagtanong. Si Sumuyo, na nagpaplano lang na magpalit ng damit, ay sumigaw nang makita niya si Chenmo na nagmamadaling pumasok. Si Chenmo ay likas na sumulyap sa kinatatayuan ni Sumuyo, at nalaman na hinubad ni Sumuyo ang kanyang mga damit sa oras na ito, ngunit ang mga damit ay hindi pa nahuhubad. Sorry, hindi ko alam na nagpapalit ka ng damit sa loob. Medyo nahihiyang sabi ni Chenmo kay Sumuyo. Umalis ka, bilisan mo at ilabas mo ako. Sumigaw si Sumuyo na nakakadurog ng puso. Walang choice si Chenmo kundi tumalikod at lumabas ng kwarto ni Sumubay, at saka mahinang bamulong, parang may gustong makakita sa iyo. Kabanata 1434. Naghintay si Chenmo sa sala ng halos 10 minuto bago tuluyang lumabas ng kwarto sina Sumubay at Sumuyo. Mubay, ngayon ko lang nabalitaan na pupunta ka sa England. Tanong ni Chenmo kay Sumubay. Oo. Sinabi ko sa mga shareholders ng aming kumpanya ang tungkol sa iyong ideya ilang araw na ang nakakaraan. At lahat sila ay tila iniisip na ang iyong ideya ay magagawa. At mayroon ding isang British investment company na interesado sa aming proyekto. Masyadong interesado, imbitahan ako sa UK para makipag-chat sa kanila.
Mahinang sabi ni Sumubay. Pero wala ka na, anong gagawin ko? Walang magawang sabi ni Chenmo. Ang tagal mo nang hiwalay sa pinsan ko, hindi ba maganda ang buhay mo? Bakit hindi mo kayang mabuhay nang wala ang pinsan ko ngayon? Iniwan ni Sumuyo si Xiaojue at sinabing kakaiba ang yin at yang. Huwag kang hamarang kapag nagsasalita ang iyong Panginoon. Sumimangot si Chenmo at napag-alitan pagkatapos ay nagpatuloy. Mubay, pumunta ako sa Nanyang City dahil sa iyo. Kung aalis ka, ano ang ibig kong sabihin dito? Kung gayon dapat kang bumalik sa Bihang City, hindi ba't sinabi mo na balak mong bumalik ilang araw na ang nakalipas? Sumubay pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sinabi niya. Wala akong gagawin pag uwi ko ngayon, paano kung pupunta ako sa UK kasama ka? Tanong ni Chenmo. Hindi, kung pupunta ka sa England kasama ang aking pinsan, pagkatapos ay pupunta rin ako, kailangan kong protektahan ang aking pinsan. Mabilis na sigaw ni Sumuyo. Panipi. Nilainggan ni Chenmo ang kanyang ulo at sinulyapan si Sumuyo na may kakaibang ekspresyon sa mukha at sinabi sa mahinang boses, okay, pwede kang pumunta kung gusto mo, hindi ako pupunta. Kung hindi ka pupunta, hindi rin ako pupunta. Sabi ni Sumuyo na may maliit na bibig. Mubay, ihahatid kita sa airport at pupunta ako sa joint school celebration kapag tapos na ako. Alam ni Chenmo sa kanyang puso na kung susundan niya si Sumubay sa UK, tiyak na susunod si Sumuyo para gumawa ng gulo, mas mabuting hindi na pumunta, kaya binitawan din ni Chenmo ang ideya. Sige. Masayang tumango si Sumubay matapos malaman na ihahatid siya ni Chenmo sa airport. At sinabi ni Sumuyo sa isang kaina hinalang tono. Chenmo. Pinaplano mo bang palihim na pumunta sa England kasama ang aking pinsan? Huwag mong kalilimutang nangako ka sa akin na sasama ako sa selebrasyon ng paaralan. Kung maglakas loob kang pakawalan ako siguradong hindi kita bibitawan, kalapati. Pinigyan ni Chenmo si Sumuyo ng walang magawa na tingin at pagkatapos ay inakay si Sumubay sa labas ng villa. Si Sumuyo ay hindi pumunta sa paliparan kasama sina Chenmo at Sumubay dahil kailangan niyang pumunta sa paaralan ng maaga upang maghanda. Bandang alas 8 ng umaga, isinakay ni Chenmo si Sumubay sa eroplano at hiniling din kay Zhao Leifuyaw na pumunta sa UK kasama si Sumubay. Ang kasalukuyang Zhao Lei at Fuyaw ay karaniwang mga personal na bodyguard ni Sumubay pagkatapos ng lahat. Si Chenmo ay isang martial artist at hindi kailangan ng proteksyon ng 2 taong ito sa kabaligtaran. Si Sumubay ay palaging nasa Nanyang City kaya nag-aalala si Chenmo na may aatake kay Sumubay. Pagkatapos ihatid si Sumubay, pinaandar ni Chenmo ang kotse ni Sumubay sa plaza kung saan ginanap ang pinagsamang pagdiriwang ng paaralan. Dapat mong malaman na ang oras na ito ay hindi ang selebrasyon ng isang paaralan. Ngunit ang pinagsamang pagdiriwang ng 3 paaralan. Mayroong hindi bababa sa 10,000 na mga guro at mag-aaral mula sa 3 paaralan. Kaya ang mga ordinaryong lugar ay maaaring tumanggap ng mga pangunahing hindi gaanong tao. So basically every joint school celebration is held in the municipal square in front of the city government. Bukod dito, isasara ang kalsada sa oras na iyon at hindi na makapasok ang mga ordinaryong tao upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral na kalahok sa pagdiriwang ng paaralan. Nakipag-usap na si Chenmo kay Sumuyo noon at nakatanggap din ang kumpanya ni Sumubay ng liham ng imbitasyon kaya napakadali niyang nakarating sa plaza. Sa oras na ito, karamihan sa mga mag-aaral ay dumating na at sila ay makakahanap ng kanilang lugar ayon sa kanilang paaralan at klase. Sinasabing para sa magkasanib na pagdiriwang na ito, sinubukan ng 3 paaralan ang kanilang makakaya. Parehong may mataas na kalidad ang mga programang inihanda at ang mga inimbitahang bisita. Kung tutuusin, ang pagdiriwang na ito ng paaralan ay hindi kasing simple ng pagdiriwang ng paaralan, ito ay may kaugnayan din sa katayuan ng paaralan sa Nanyang City. Sa orihinal, ang Nanyang University ay talagang kapantay ng Nanyang Medical University at Nanyang University of Technology. Ngunit ito ay dahil ang Nanyang University of Technology ay maraming mga big boss at sa tuwing gaganapin ang pinagsamang pagdiriwang, ang mga malalaking boss na ito ay darating para lumahok.
Na humahantong sa maraming tao na isipin na ang Nanyang University of Technology ay mas malakas kaysa sa Nanyang University at Nanyang Medical Science. Sa madaling salita, ang ganitong pinagsamang pagdiriwang ng paaralan ay isang pagkakataon din para sa mga paaralan na makipagkompetensya sa bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ng mga pinuno ng maraming paaralan ang magkasanib na pagdiriwang na ito. Siyempre, very confident ang mga estudyante ng Nanyang University this time. Napakasimple rin ang dahilan, ngunit alam ng lahat sa lungsod ng Nanyang na si Chen Mo ay isang estudyante ng Nanyang University, at ito lamang ay sapat na para tingnan ng dalawa pang paaralan. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay hindi inimbitahan ng Nanyang University si Chen Mo bilang panauhin. Dahil ang mga pinuno ng Nanyang University ay walang contact information ni Chen Mo. Tanging sina Meng Liang at Liu Rui lamang ang maaaring makipag-ugnayan kay Chen Mo sa buong Nanyang University. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi makakahanap ng Chen Mo dahil dito, dahil alam nilang lahat na si Chen Si Mo ay palaging lumalaban sa ganitong uri ng publisidad. Natagpuan ni Chen Mo ang lokasyon ng Nanyang University matapos makuha ang kotse ng maayos. Para maiwasan ang isang tao na umamin kay Chen Mo na mali. Espesyal ding nagdala si Chen Mo ng sombrero at salaming pang-araw. Dahil napakaraming tao sa pinangyarihan, natagulon si Chen Mo upang mahanap sina Meng Liang at Liu Rui. Kuya, bakit ka nandito? Takang tanong ni Meng Liang kay Chen Mo. Oo. Kung alam kong nandito ka. Ibinigay ko na ang contact information mo sa principal. Ilang beses na akong kinausap ng principal at hiniling sa akin na makipag-ugnayan sa iyo, ngunit tinanggihan ko silang lahat. Mabilis na sumunod si Liu Rui. Wala akong planong lumahok ngunit hiniling sa akin ni Su Muyu na tulungan siyang magtanghal kaya pumunta ako rito. Nakangiting paliwanag ni Chen Mo. Kaya ganito, hindi naman kita kilala kapag nagdamit ka ng ganito. Sabi ni Meng Liang habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ko mapigilan. Masyadong maraming nakakakilala sa akin sa Nanyang City kung ipapaalam ko sa mga taong iyon na nandito ako, tiyak na magmumaltaw sila sa akin kaya nagbihis na lang ako. Casual na sagot ni Chen Mo at pagkatapos ay saglit na tumingin sa mga estudyante sa klase. Karamihan sa mga estudyanteng ito ay hindi nagbabago. Nang makita ang mga taong ito, hindi naiwas ang alalahanin ni Chen Mo ang nangyari sa kanya sa Nanyang University. Marahil marami sa mga estudyanteng ito ang nambubuli kay Chen Mo at ngayon ay wala sa mood si Chen Mo na pakialaman ang mga bagay na iyon sa mga taong ito. Kabanata 1435. Nagtago si Chen Mo sa mga estudyante ng Nanyang University na may salaming pang-araw at isang sombrero. Dahil hindi masyadong kakaiba si Chen Mo, walang nakakilala sa kanya. Nakipag-chat sina Meng Liang at Liu Rui kay Chen Mo. Tingling bell. Magsisimula pa lang ang joint school celebration, biglang tumunog ang cellphone ni Chen Mo. Kinuha ni Chen Mo ang kanyang mobile phone at sinilip ito at nakitang si Su Muyu pala ang tawag kaya ikinonekta niya ang tawag. Kamusta? Chen Mo, nasaan ka? Dumating ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Su Muyu. Nakarating na ako sa plaza at nakikipag-chat ako sa aking mga kaibigan. Nakangiting sabi ni Chen Mo. Kuya, ang tagal mo, nasa mood ka pa makipag-chat sa iba, bilisan mo at bumalik sa backstage, maghanda na tayo, sigaw ni Su Muyu sa sobrang basag na tono. May kailangan pa ba akong ihanda para sa ganitong bagay? Mahinang sabi ni Chen Mo. Kaming dalawa lang ang magpe-perform sa stage. Siyempre, kailangan nating maghanda. Ako ngayon ang dressing room sa backstage. Halika na dali. Nagmamadaling sabi ni Su Muyu. Okay, I see. Aalis na ako. Pumayag naman si Chen Mo at ibinaba ang telepono. Matapos ibaba ang telepono, humiwalay si Chen Mo kina Meng Liang at Liu Rui, at pagkatapos ay tumakbo sa lokasyon ng Nanyang Medical University. Sa daan, nakilala ni Chen Mo ang maraming taong nakilala niya sa Nanyang University, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakilala kay Chen Mo. Chen Mo. Hahanapin pa lang ni Chen Mo ang dressing room ng Nanyang Medical University, bigla niyang narinig na may tumawag sa pangalan niya sa likod niya. Biglang lumingon si Chen Mo at nalaman na si Paisy iyon.
Sa totoo lang walang masyadong contact si Chenmo kay Paisy dahil lang sa hineras ni Zhao Ziqian si Paisy sa simula at tinulungan ni Chenmo si Paisy na turuan ng leksyon si Zhao Ziqian. Bagamat naramdaman ni Chenmo na wala siyang intersection kay Paisy, nag-iwan si Chenmo ng napakalalim na impresyon kay Paisy. Dahil nang magdaos ng sports meeting ang Nanyang University, inimbitahan ni Chenmo mag-isa ang malalaking lalaki mula sa buong Jiangnan Province sa oras na iyon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa Nanyang University, at maraming tao nang maglaon ko lang nalaman na si Chenmo ay ang maalamat na Chen Gongzi. Napakaganda pa rin ni Paisy ngayon. Nakasuot ng itim na damit na may balakang, na nagpapakita ng malaking bahagi ng makatarungang balat sa kanyang dibdib, payat at tuwid na mga binti, at isang pares ng mataas na takong sa kanyang mga paa. Ang babaeng ito, si Paisy, ay napakatangkad, at ang kanyang mahahabang binti ay nakatapat lang sa langit sa oras na ito. Pagkatapos magsuot ng mataas na takong, mas matangkad pa nga siya kay Chenmo. Ikaw ba talaga? Matapos makitang lumilingon si Chenmo, natitiyak ni Paisy na hindi siya nagkakamali. Matagal nang hindi nagkita. Nakangiting sabi ni Chenmo kay Paisy. Bakit ganyan pa rin ang suot mo? Tanong ni Paisy na may pagdududa. Ano pa kaya yun? Ngayon alam na ng mga estudyante sa Nanyang University na ako si Mr. Chen, natakot ako na ang mga taong ito ay maging magalang sa akin kaya nagbihis ako. Paliwanag ni Chenmo na medyo walang magawa. Kaya ganyan. Bahagyang ngumiti si Paisy pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at binalak na kausapin si Chenmo. Paisy, bilisan mo, pupunta tayo sa stage. Sa sandaling ito, sinigawan ng isang batang babae si Paisy. Chenmo, may program ako dyan, hindi ko muna sasabihin sa'yo. Nagmamadaling sabi ni Paisy. Okay, let's go. Bahagyang tumango si Chenmo. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tumalikod si Paisy at umalis, at natagpuan din ni Chenmo si Sumuyo sa dressing room ng Nanyang Medical University. Noong una, binalak ni Sumuyo na magkaroon ng makeup artist na mag-makeup kay Chenmo. Ngunit pinilit ni Chenmo na magsuot ng sunglasses at sombrero sa entablado, kung hindi siya gaganap sa huli, magagawa lang ni Sumuyo ang gusto ni Chenmo. Makalipas ang mahigit 10 minuto, umakyat na sa entablado ang dalawang host. Ang dalawang host ay isang lalaki at isang babae. Guwapo ang lalaki at napakaganda ng babae. Ang paglitaw ng dalawang host ay nangangahulugan din ng opisyal na pagsisimula ng pinagsamang pagdiriwang ng paaralan. Pinanood ni Chenmo ang dalawang host na nag-uusap sa entablado. At hindi niya maiwasang isipin si Yanxi, dahil kung nasa Nanyang University pa si Yanxi, tiyak na si Yanxi lang ang nag-host nito. Dahil sobrang nakakamangha ang babaeng Yanxi, kaya niyang mag-isa ang ganitong okasyon, at walang lalaking kwalipikadong tumabi kay Yanxi. Sayang naman ang teacher mo na si Yan mula sa Nanyang University ay nag-resign, kung hindi, siguradong mag-host siya. Si Sumuyo ay pareho kay Chenmo sa oras na ito. Kilala mo talaga si Yanxi? Gulat na sabi ni Chenmo. Ano bang pinagsasabi mo? Sino ang hindi nakakaalam na may isang magandang babae na nagngangalang Yanxi sa inyong Nanyang University? Tumugon si Sumuyo na may maliit na bibig, at pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi mo alam kung gaano karaming mga estudyante ang na-recruit ng iyong Nanyang University dahil kay Yanxi. Ngunit ang mga estudyanteng ito ay kusang loob na umalis pagkatapos malaman na si Yanxi ay nagbitiw. Hindi ko inaasahan ang alindog ni Yanxi, sobrang nakakatakot. Gulat na sabi ni Chenmo. Mukhang minamaliit mo ang impluwensya ng isang magandang guro. Ang aming paaralan ay nakahanap kamakailan ng ilang napakagandang babaeng guro, ngunit tiyak na hindi sila maihahambing kay Yanxi. Pulong ni Sumuyo. Hindi napigilan ni Chenmo na matawa pagkatapos marinig ito. Hindi niya inaasahan na ang mga paaralang ito ay gagamit ng anumang paraan para mag-recruit ng mga estudyante. Susunod. Inaanyayahan namin si President Zhang ng Nanyang University, President Wang ng University of Science and Technology, at President Sun ng Nanyang Medical University na magsalita sa entablado. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang host.
Sabay-sabay na umakyat sa stage ang tatlong principal at nagsimulang magsalita ng maayos. Ang mga talumpati ng tatlong punong guro ay karaniwang walang silbi. At karamihan sa mga estudyante ay hindi makapagsalita kung hindi sila naghihintay para sa susunod na programa. Ang mga taong ito ay hindi darating ang lalahok sa pinagsamang pagdiriwang ng paaralan. Makalipas ang halos isang oras, natapos na rin sa wakas ang talumpati ng tatlong principal. Sa oras na ito, karamihan sa mga mag-aaral ay natutulog na, at ang mga guro sa paaralan ay nagkunwaring hindi nakikita ang sitwasyong ito. Kung tutuusin, nakakatakot makinig sa pagsasalita ng isang principal. Sa oras na ito, 30 punong guro ang magkasunod na nagsalita. Puti sana kung hindi babagsak ang mga estudyanteng ito. Nang matapos ang 30 punong guro sa kanilang mga talumpati, kinuha ng host ang mikropono sa entablado, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Susunod, aanyayahan namin si Sumuyu mula sa Medical University na dalhan ka ng isang kanta. Kailangan kong sabihin na ang kasikatan ni Sumuyu ay nakakatakot pa rin. Matapos marinig ng lahat ang pangalan, sumambulat ang hiyawan. Teryo na. Sinabi ni Chenmo kay Sumuyu na may walang pakialam na ekspresyon. Habang nakatayo doon si Sumuyu, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo kinakabahan.